Yo, what's up mga idol? And for today's video, share ko lang sa inyo yung araw na bumalik ako sa Dread Manila Shop Salon. Pero sa pagkakataong ito ay para ipa-repair ang aking dreadlocks kasi mag-iisang taon na rin mula nung pinagawa ko to, and ngayon kailangan ko na ipa-repair para maging maayos at mas malinis ulit. And pasakay na ako niyan, at sa mga pagkakataong ito ay nakababa na ako ng jeep, and kung hindi ako nagkakamali sa mga oras na yan, nandun ako sa may Maceda Street naglalakad papuntang Laon-Laan Street. At yung mga time na yan, nakatawid na ako papunta sa Laon-Laan Street, papunta na mismo sa Dread Manila, because doon na mismo sa street na yan located ang Dread Manila Shop Salon. Malapit na. And yun na. So una, gusto ko lang magpagawa, pero ngayon magpapa-repair na ako. At heto na nga, nasa loob na ako ng Dread Manila Shop Salon. Nakarating din sa wakas, and new look, bagong paggawa yung shop nila ngayon. Hindi pa ganyan ang itsura niyan nung dumating ako. And eto, hinahanap na ulit ng isa sa mga artists ng Dread Manila, which is si Michael. Yung mga sectioning ng dreadlocks ko bago niya umpisahang gawin, para pagka nahanap na lahat ng sectioning at uumpisahan na yung mismong pagre-repair. And ang maipapayo ko lang sa mga tao na gustong subukan magpa-dreadlocks, wag kayong magda-drop by or magwo-walk-in sa kahit anong dreadlock shop nang hindi nagre-research, kasi magkakaproblema kayo, or baka worse, hindi rin kayo talaga makapagpagawa. Kasi unang-una, pupunta ka doon nang hindi mo naiintindihan kung ano yung gusto mo ipagawa, hindi rin nila alam kung anong gagawin nila sa buhok mo. Pangalawa, sabihin natin na nag-walk-in ka pagkatapos sinabi mo na ganito yung gusto mong ipagawa, and then syempre, ang magiging presyo ng paggawa mo ay nakadepende kung anong klase ng style ng dreadlocks ang gusto mong ipagawa. Paano kung yung presyo na i-quote nila sa'yo ay wala kang nakahandang pera pambayad sa ganun, wala kang nakahandang budget na medyo ganun kalaki? So mangyayari nun, baka umuwi ka lang na hindi nakapagpagawa. Kaya wag kayong magwo-walk-in nang hindi nagre-research. Alamin nyo muna bago kayo pumunta. At ito na nga, inabutan ng tanghalian. Sa mga oras na yan is sinesectioning pa rin ako, pero stop muna, as commercial muna, at kain muna bago mag-umpisa yung mismong pagre-repair. And dyan sa Dread Manila Shop Salon, libre ang tanghalian dyan. Bawal lang tumanggi, may multa pag tumanggi. And ito na, after ng tanghalian, so ito na, umpisa na yung mismong pagre-repair. Yung ilan sa mga paunang sectioning ni Michael na naumpisahan niya na ay nire-repair na nung isa nilang artist, which I think is si BJ yata yan. So habang si Michael is tuloy-tuloy pa rin sa pagse-sectioning, then yung isa naman is nire-repair niya na talaga actually yung mga naumpisahan sa likod para mas mabilis matapos, kasi tulong na sila dyan. Kasi ang pagpapadreadlocks, hindi yan katulad ng para kang pumasok sa isang ordinaryong barberia lang na uupo ka ng mga 20 to 45 minutes paglabas mo. Naka-dreadlocks ka na, naka-extension ka na. Hindi ganun yon. Kaya nga sinasabi ko kanina na huwag kayong mag-walk-in nang walang kaalam-alam, hindi nag-research, kasi magkakaproblema kayo pagdating nyo doon at kasawi ang palad. Baka umuwi kayo na hindi nakapagpagawa kasi hindi nyo muna inalam bago kayo nagpunta. Ngayon, balik tayo dito sa pagpaparepair ko. Bago kayo mag-umpisang magpa-dreadlocks, talagang siguraduhin nyo na sa sarili nyo na sigurado na kayo sa papasukin yung journey. Kasi syempre, real talk, may kasamang gastos yan pagka sinimulan mo magpa-dreadlocks, kasi hindi nagtatapos doon sa unang pagpapagawa mo yung gastos mo. And moving forward, kakailanganin mo talagang magpa-repair. And sa pagkakataong ito, in my case, ito yung kauna-unahang beses na nagpa-repair ako, and part na talaga to, magiging bahagi na talaga to ng dreadlocks journey mo. And pumili ka ng mga dreadlock shop, mga mahuhusay na dreadlock shop na
pwede mong pagpagawaan. Kaya nga sinasabi ko na dapat ay magsaliksik kayo. And in my case, napili ko na dito magpagawa at magpa-repair at magpapa-repair ulit, paulit-ulit sa mga susunod na pagkakataon dito sa Dread Manila Shop Salon, kasi isa sila sa mga kilalang kilala at least dito sa Metro Manila. And tignan nyo na lang sa Facebook page nila na kung sino-sino na yung mga artist na nagawa nila, mga flip top battle MC, artista, mga icons ng music industry, you name it, hanapin mo sa Facebook page nila. Talagang mga malulupit ang nagawaan nitong mga to, kaya kahit medyo mataas ang single nila, dito ako nagpapagawa. So ayun, and sa mga pagkakataong ito, so maliban sa mismong pagpapagawa or pagpaparepair ng dreadlocks, napaka-importante na isama nyo na sa budget nyo yung pagpapatreatment, kasi yung lambot ng bagsak ng dreadlocks nyo ay nakasalalay sa treatments. And may mga chances pa nga daw na magiging mas prone sa sira ang dreadlocks mo kung nagpa-dreadlocks ka lang pero hindi mo pinatreatment. Mas maganda yung pagmamature ng dreadlocks mo pag nagpa-treatment ka compare sa basta nagpa-dreadlocks ka lang. Kaya isama mo na sa budget mo ang pagpapatreatment at hindi mo naman pagsisisihan yan. Matutuwa ka rin dyan. At sa tagal ng mga oras na nire-repair nila yung dreadlocks ko at in-applyan ng gamot, akala ko doon na nagtatapos yon, pero binabad pa yan ng mahigit 1 oras dahil para manuot yung gamot at ma-absorb talaga ng buhok mo yung epekto ng gamot. And actually pagkatapos ng araw na nagpa-repair ako, according kay Dread Manila mismo, kailangan pa ng mga 2 to 3 days na bawal yan basahin, kasi nga para hindi mawala or mabawasan yung bisa ng treatment and para maging mas maganda effect niya sa dreadlocks mo. At sa mga oras na ito, obviously tapos na, pogi na ulit, malinis na ulit, maangas na ulit, astig na ulit. And as always, dati na ako malupit pero mas lalo pang lumupit dahil malinis na ulit ang dreadlocks ko. And satisfied customer ng Dread Manila Shop Salon. Hindi itong huli, babalik pa ako rito para magpa-repair balang araw. Yeah!